mas close ko si Meiko kaysa kay Jen kasi mas nagkakasama talaga kami ni Meiko. At alam ni Meiko at ni Jen niya na talagang nung issue talaga nila ni Sigbin, andun kami ni ate talagang we're here to listen, to support, you know. Ang dami na kasing sumausaw, di ba? Ang dami na nagkagulo. Nalulungkot lang ako na nabansagan si Meiko ng bully. Kasi she's many things but never a bully. Meiko is never a bully. Nadamay, nagkaroon siya ng maling circle pwede o nasamahan, pero never pong naging bully si Meiko. Pwede siya may maling nasabi, pero hindi siya si Jen. Napakalayo. Si Jen kasi, yung nangyari sa kanila, I also didn't expect Jen to be this arrogant. You know? Naiintindihan ko na baka hindi niya nakinaya, like nadala lang din siya ng emosyon. At ngayon hindi niya nakinaya kasi bila siya naka-off ng comment section. Diba? Para di maapektuhan yung brands and everything. But, ang nangyayari is, ina-unfollow siya ng mga tao kasi nagigit sila na nagpapabanim si Jen eh. Ako, ganun ko siya tignan na. I don't know what's the real story. Pero kasi, iisa lang naman kasi yan. Iisa lang yan. Sa lahat ng gulo. Iisa lang yan. May nawawala kasi sa storya. Ay! It's not my story to tell. Pero, kung ako tatanungin nyo, may isa kasing page na nawawala. Asa na yung page 69? Yun ang punot dulo niyan. Kaya ganyan si Jen, ganyan silang lahat. O 30 minutes na, di ba na timer ako para kumain na ako. May nawawalang page. Pakikwento po yung page 69 sa dami ng eto, ganito, nakasalis ganito, ganyan. Alam niyo ba, hindi ako updated. Kagabi ko lang na-check lahat. No, at kausap ko si Meiko at awang-awa ko kay Meiko kasi sobrang namumugto yung mata niya. Naawa ako sa kanya na sobrang na-misinterpret siya. Kung alam niyo lang sakit ng ulo ni Meiko sa mga nangyayari. At hindi siya 1, 2, 3 go kanya-kanya. Diyos ko po, si Meiko po ang nalaglag. Ay, tinanong niya ako, sumasagot ako. Pag nakalive ako, walang preno yung bukanga ko. Diyos ko naman, Tony naman. Nawawala yung page 69. Yung pinaka dapat nagkukwento nun, tahimik, hindi nagsasalita. Nagsisimula yan sa letter F, si Fowler. Ikwento nyo kasi yung page 69. Nawawala yung pahina. Diyos ko naman po. Yung talaga yun. Alam nyo, suggestion ko sa inyo, pag gumawa kayo ng live, ng video, nagparinigan kayo, i-make sure na kaya nyo i-dire-diretso yung mga bunganga ninyo. Ituloy nyo na. Ikwento nyo na lahat. Ganon yun. Ikwento nyo. Natakagulo lahat. Nanonood lang yung isa. Habang nagkakagulo kayo, siya naman punot dulo nun. Issue nila yun. Sa totoo lang. Ngayon, gets ko na si Mentor, grabe. There was a time na birthday nun ni Meiko. Tapos si Mentor, super ganun siya talaga. Like, ganyan. Pikam-pika siya kay Jen. Sabi ko, nakaganto ba? Si Mentor naman, birthday ni Meiko. Pero, ganito yung... Ngayon, gets ko siya. Nag-gets ko siya. Pero, bigyan din ng sana ng excited ako para kay Jen sa magiging growth niya at saka sa matututunan niya dito. Pero, pag nagyabang kayo ng live, ng salitaan, puta, dire-diretso nyo na. Aminin nyo na. Lahat. Kwento nyo na lahat. Sino bang nawawala daw? Oh, ayan o, nagko-comment pa sila. Kwento nyo na. Nawawala yung page 69. Bakla. Sarap yun. Kasi ako, based on my experience live ako noon, dire-diretso yung bibig ko noon. Mahala na, kasi Hoda, di ba? Kwento mo na. Kasi yun ang magpapalaya sa'yo eh. Hindi mag-get si Jen kung bakit talaga ganyan si Jen. Hindi mag-gets. Hanggang sa dami ng sumausaw na nawawala siya kung ano ba talaga. Feeling din na siya naiwan na siya sa ere. Bakit din nagkakaganyan si Meiko? Diyos ko po. Yung pinakapunot dulo niyan, kung sino ba talaga yung pinaka may issues o bakit nadami si ganito nagluluto, si ganyan na hindi ko nga na-meet ever, nakwento lang sa akin. It's because they sympathy for this person na feeling nila ay ganito yung nangyari pero may